Wait lang ah. Wait lang, standby. Hindi may screenshot eh. Sige, tatanungin kita dyan. Kung si Kristo yung babalik, tatanong ko sa'yo, ilang kaluwalhatian yung magpapakita sa kanya, isa o dalawa? Sasagutin mo yung tanong ko. Tinatanong ka kung Ilang ilan. kaluwalhatian? Wala dun yung sagot. Sagutin mo na yung tanong ko, sabi mo si Kristo yung babalik. O ilang kaluwalhatian yung magpapakita niya pagbalik ni Kristo, ilan? Isa o dalawa? Sagutin mo muna, kategorikan, isa o dalawa? Huwag mo ako turuan sa pagtatanong ko, ako nagtatanong. Okay na, mag-aralan na lang natin. Mag-aaral na lang tayo. Mamaya ka na, Sammy, may pag-aaralan kami. Sammy, mamaya ka na, may pag-aaralan kami. Mamaya ka na. Sammy, mamaya ka na, may pag-aaralan kami. Sammy, gusto mo Sammy, ba mamaya ka na, makipag-argumento? may pag-aaralan kami. Mute ka muna dahil kasi may pag-aralan saka ka na magtanong uli pag naiyayag na ni Bro 9 ha. Sige, okay. Sige Bro 9. Palakihan lang saglit. Ipapakita ko lang uli kanina yung aklat na pinakikita ko kasi ito searchable sa internet ito. So pwede ninyong mabili yan as actual book. Pwede nyo ring mabasa yan as PDF. Pwede ninyong i-download. Ang aklat na ito ay tinalakay ang tungkol sa Granville Sharp Rule. Ano ang sabi ng mga dalubhasa tungkol sa Granville Sharp Rule na ginagamit nila pagdating sa Titus 2:13? At hindi lang yan, sa unang Pedro 1:1. Ayan, nababasa ba natin? Those who defend the translation that read as if only Jesus is spoken of the both Titus 2:13 and 2 Peter 1:1 attempt to distinguish those two passages from the parallel example I have given by something called Sharp's Rule. Tingnan ninyo, pansinin ninyo. In 1798, kaya tama yung argument kanina na yung Granville Sharp Rule na yan, walang kinalaman dyan si Pablo. Wala. Kailan lang yan? 1798. Ano sabi ng mga dalubhasa sa gumawa niyan? Ano ang paglalarawan nila sa taong gumawa ng Granville Sharp Rule? Sabi dyan, in 1798, the amateur theologian. Sino daw si Granville Sharp Rule na gumawa niyan? Ni hindi nga professional. Anong pagtuturing nila sa kanya? The amateur theologian Granville. Napansin ninyo? Nag-imbento ng salita, pangungusap para depensahan ng 2 Peter 1:1 at saka Titus 2:13 noong 1798 lamang. Sabi ng mga kritiko, sabi ng mga dalubhasa, amateur ka pa bata, amateur ka pa. Ngayon, yung mga naglalalim-laliman dito katulad ni Isgad, may pag-Greek pang nalalaman. Mali naman pronunciation kung paano ang tamang readings ng Greek. Ni hindi nga niya alam kung anong klaseng Greek yan eh. Ni hindi niya alam kung anong klaseng Greek yung binabasa na nila kanina. Wala siyang ideya kung ano yan. May idea ka ba kung yan ba ay unsyal? May idea ka ba kung yan ay minuscule? Wala kang alam sa bagay na yan.
Pero bago ka magpalalim dyan, dun muna tayo sa basic. Sino may Bible bro? Pwede makisuyo ng Bible. Si Bro Agyo Doon yan. tayo sa basic. Bro, Sa Agyo? basic muna tayo. Nakahiga ako eh. Okay. Wala akong Nakapikit na. Yung makikita yung Bible. Bible apps or Bible mismo na book. May papapansin tayo sa mga talatang yan. Pagkatapos nating ilatag to, magtanong ang gustong magtanong. Okay. Wala yatang kon bro eh. Wala. Tsaka Hindi ako medyo wavy makapagpakita. na yun. Isang cellphone lang din eh. Oh. Ano po bang talata? Una, may papapansin lang ako doon sa Titus 2:13. Sabi kasi doon, nahintayin yaong mapalad. Sabi yan, kung di ako nagkakamali, nahintayin yaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kung mapapansin ninyo, ang tinitindigan nilang Kristo doon ay siyang mismong Diyos na may kaluwalhatian. Yun ang kanilang itinitindig dyan, gaya ng tinitindigan ni Isgad. Pero tama ba ang unawang yon? Tama ba na sa pagdating ni Kristo, yung kaluwalhatiang yon, kaluwalhatiang sa kanyang sarili lang ang taglay pagdating niya ng araw ng paghuhukom? Diyan siya nagkakamali. Maganda sana kung may ayan si Ageo. Paano naman? Yun na lang Agyo. Ito na lang bro. Para Relax ka lang dyan. mamaya muna sa amin pagka naipaliwanag na saka ka Labi magtanong ka na muna, magtanong kuya. na. Relax ka lang dyan. Kagat-labi ka muna. Pakilakihan naman si Ageo. Ayan. Pwede mo bang pwede mo bang ipakita yung 2:13? Paki-point out lang yung kaluwalhatian. Ayan po. Ayan. Ano sabi diyan bro? Pwede mo ba pakibasa? Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos Diyan muna tayo sa part na yan. tagapagligtas na si Hesukristo. Diyan muna tayo sa part na yan. Doon sa salitang pagpapakita ng kaluwalhatian. Nino? Ng Diyos daw. Sino ang Diyos na may kaluwalhatian na yun ang makikita para sa kanila? Si Hesukristo. Tama ba yon? Tama ba na sa pagbabalik ng Kristo, nasa sarili niya lang kaluwalhatian siya pagbabalik niya araw ng paghuhukom? Hindi. Pakita natin. Marcos 8:37. Marcos 8:37. Yan. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat Tuloy. ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalon niya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalwalhatian ng kanyang ama Game na kasama over. ng banal na anghel. Tapos ang usapan. Alam nyo ba na yung Marcos 8 na yan? Alam nyo ba yung Marcos 8:38? Yan ay tumutukoy sa araw na ng paghuhukom. Yung senaryong yan na kaganapang sinasabi ng Kristo tumutukoy sa araw ng paghuhukom. Pagdating ni Kristo, ikakahiya ka niya kung ikakahiya mo rin siya. Pero ano sabi sa talata? Darating daw si Kristo na nasaan? Nasa sariling kaluwalhatian lang ba niya? Sabi ng Biblia, nasa kaluwalhatian ng kanyang ama. Paano ngayon nila ito gagamutin? Hindi ba
malinaw na ang pagpapakita ng kaluwalhatian doon ay hindi kay Kristo tumutukoy yun, kundi sa kanyang ama. Kaya maling-mali eh. Inimbento na nga yung paraan na yan noong 1798. Pinanghawakan nyo pa. O, balik tayo sa basic doctrine. Sino nagsulat ng Titus 2:13? Natural si Apostol Pablo. Isinulat ni Apostol Pablo yan kay Tito na kanyang kamanggagawa. Si Tito, tinuruan ni Apostol Pablo. Ano ang itinuro ni Apostol Pablo kay Tito pagdating sa pagkilala kung sino ang Diyos? O, papakita natin, Agayo. Sa 1:4 muna tayo. Kasi pagka nagbasa kayo ng Biblia, hindi naman agad-agad chapter 2 kagad ang mababasa ninyo. Chapter 1 muna tayo. Sa verse 4 ng chapter 1. Sino ang Diyos na itinuro ni Pablo kay Tito sa aklat na yan? Yan. Kay Tito, na aking tunay na anak ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Kita ninyo, napansin nyo ba kung sino ang Diyos na itinuturo ni Pablo kay Tito? Walang iba kundi ang Ama. Eh bakit naman ituturo ni Pedro o ni Pablo na yung anak tunay na Diyos rin? Sa paninindigan nga ni Apostol Pablo, ilan lamang ang Diyos, ilan lamang. Sabi ni Pablo, isa lang. Sino yung isa na yon na ang sabi niya, yun lamang ang tunay na Diyos? Sabi ni Pablo, ang Ama. Kaya may salin kaming ipinakikita kanina sa Titus 2:13, ang God the Father ang tinutukoy doon. Ayan o, unang Korinto 8:6. Kaya walang ibang Diyos na itinuturo si Apostol Pablo. Dahil para sa kanya, kahit maraming tinatawag na Diyos, sa ganang atin may isang lang? Isang Diyos lamang. Ba't mo dadagdagan? Basic lang muna tayo mga... sinong gustong magtanong sa bagay na yan? Sasagutin kayo ng mga tunay na gwapo na nandito. Okay, Sammy, tanong ka na, Kukuha magtanong. pa ako ng Alphard. Sandali. Yung sinabi ni Propeta kanina, palpak din pala eh. Tinuwid pa niya ang si Bro Angel, 18th century daw. Yan pala, 1790, palpak rin pala ito eh. Hindi, ikaw ang palpak, bro. Wala ang propeta. Kasi ang Ganito, bro, tuturuan kita ha. Hindi, si Gino, Turuan lang atin kita. yan, Kuya Nuebe. Si Gino. Si ang Gino, bro. pinatutungkulan niya yung Si kanina. brother. Ang tinutukoy niya si Isgad nun. Okay, Si Sammy, Isgad, magtanong ka na, Sammy. Si Isgad, hindi siya marunong magbilang. Kapag ka ang year, for example, ang year 199, anong tawag sa century na yon? First century o second century? Automatic second century na yon. Halimbawa, year 100. 100, year 100. Second. Ano ang tawag doon? First century o second century? Second century na yon. Kaya yung 1798, basically 18th century na ang tawag doon. Yun ang tamang paraan ng countings. Itong si Isgad, dunong-dunungan eh. Magbibilang lang ng century. Di pa alam. Nasa na si Ano na, Sammy? Ilang kaluwalhatian yung magpapakita? Sabi, pakita nga uli natin, hindi niya yata nakita yung Marcos 8:38 na pinakita kanina sa screen.
Sa Pinipilit araw din ng sa amin, kay Kristo lang daw yung kuya. Ah? Hindi, basa tayo. Hindi pwedeng sabihin lang natin ng basta-basta lang. Basa Sapagkat tayo. ang sino bang makahiya sa akin at sa aking magasalita sa lahing ito na mapangalo niya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kalwalhatian ng kanyang ama. Sa makatwid, ang kaluwalhatian na tinutukoy sa Tito 2:13, hindi sariling kaluwalhatian ni Kristo. Sabi ni Kristo, sabi ng aklat ng Marcos 8:38, nasa kaluwalhatian ng kanyang ama. Kaya maling unawain na ang kaluwalhatiang tinutukoy doon na tiniyak na yun ay sa Diyos, yung kaluwalhatiang yon, kaluwalhatian ng Diyos yon. Mali na isipin nila na ang terminong Diyos doon ay si Kristo. Kasi sabi dito sa Marcos 8:38, kaluwalhatiang nasa kanyang ama. Nasa kaluwalhatian ng kanyang ama. Pwede magtanong Hmm. habang medyo malakas pa yung signal ko. Ano ko yan, Webe? Regarding do sa Granville Sharp rule na sinasabi, kasi 'di ba ang ibig sabihin kasi noon, dapat ay yung dalawang noun magiging Granville Sharp lang siya kung unang noun ay may definite article and then yung pangalawa ay wala na. Putol-putol, Diba? bro. Kaya nga ginamit niya yung ano Ito, ay sorry. Medyo nawala yung signal ko. Sige, tuloy-tuloy. Ano yan? Medyo nawawala yung signal ko. Medyo mahina kasi. Oo, namumula Ngayon, yung signal mo, bro. Opo, kuya, ang tanong ko lang is, paano nyo ba ito paano nyo siya babasagin ng talata rin? Kumbaga, hindi siya tutugma doon sa sinasabi niyang Granville. Kumbaga, hindi siya magiging akma sa Granville Sharp Rule. Kumbaga, mababasag siya doon sa ibang mga talata. Kapag ka sinundan natin ang Granville Sharp Rule, isa sa pwede nating gamitin ay yung nagtanim. At anong talata nga uli yun? Si Apollos at si Pablo. Unang Timoteo, nasa 3. Yan. Pakita nga natin. Wait lang po. Kasi alam ninyo, teka lang ha. Alam ninyo yung Granville Sharp Rule, kapag ka sinundan ninyo yan, at gagamitan din natin ng kaparehong phrase na talata, gaya ng Titos 2:13. Sige, pakita natin. Ito po. Yan. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Yan. Mapapansin ninyo, kahaling tulad siya ng pangungusap na ginamit rin mismo sa Tito 2:13. Pero ang tanong, yung bang nagtanim, siya rin yung isang binabanggit ng talata? Hindi eh. So lalabas, bagsak ang unawa nila sa Tito 2:13. Alam ninyo kung anong sagot nila, palusot nila dyan sa Tito 2:13? Bias na sagot. Kasi daw, ang Tito 2:13 daw, gaya rin daw siya ng nearest antecedent na not applied in all verse from the Bible. Tuloy ko Di po daw Kuya siya Nueve. applied. Bias. Itutuloy ko po. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Ayan po. Ayan. Ngunit ang Paano nila bawat ngayon, isa,
Sige po. Paano nila ngayon babaliin yan? Sasabihin ba nila na ang Diyos at si Apollos o si Pablo at saka si Apollos ay isang entity lang? Napakamaling unawa nun. Iba si Pablo, iba si Apollos. Hindi si Pablo si Apollos. At lalong hindi si Apollos si Pablo. Lahat naman sumasang-ayon sa parting niya. Ang di lang nila masang-ayunan, yung kanilang Granville Sharp Rule. Kasi parehong-pareho siya ng phrase dyan sa talatang yan. So meron tayong may iba't ibang paraan tayo para baliin ang Granville Sharp Rule. Ito yung napakatibay na pwede nating magamit. Kasi ang argumento nagiging matibay kapag umaangkop sa panahon. At kapag sinusuportahan ng talata maging ng mga dalubhasa. Una, sa panahon bagsak. Kasi yung panahon kung kailan ginawa ang Granville Sharp Rule, 18th century lamang. So walang kinalaman ng 1st century church dyan. Pangalawa, biblical facts. Tinutulan mismo ng Biblia yung kanilang unawa. Kasi ang kaluwalhatiang tinutukoy doon, hindi naman sariling kaluwalhatian ni Kristo. Kundi ang sabi pa nga ng Biblia, nasa kaluwalhatian ng kanyang ama. O pangatlo, meron bang dalubhasa na tumututol sa Granville Sharp Rule na yan? Meron, yung aklat na pinakita ko kanina. Ano sabi? Amateur na theologian yan. Parang ganito, ipinagkatiwala mo yung sarili mo para depensahan ka sa hukom, pero ang kinuha mo, fresh graduate. Fresh graduate na lawyer without experience. Amateur. Kaya malabo eh. Ang ano kasi diyan kuya, wala kasing yung binasang talata na una ko rito, wala kasing ano yun, di ba? Wala namang may definite article ba doon kuya sa pagitan ng tatlong noun na pagitan ng isang ano ba pangalan ng ano na yun? Si Apollos. Kasi wala Sige, pakita parang mo. wala yata siyang definite article na ano eh. Kasi ang sinasabi kasi ng Granville Sharp Rule, merong definite article sa una, tapos sa bandang huli, wala na. Yun ang magiging Granville Sharp Rule. Pero dito kasi sa ginamit Ipakita. parang wala naman siyang ano. And then parang wala yung Meron, pakita mo sa Greek. wala din ata siyang ano kuya, wala siyang conjunction na at 8. Meron bro, meron. Ngayon, Pakita mo sa Bible. tatanim at ang nagdidilig ay iisa. Mateo 3:7 meron din. Magkapareho yan bro. Try mo siyang pag-aralan, hindi sila magkaiba. Mostly na na mga scholars, yan ang numero 1 nilang ginagamit na talata. Simple lang ang sagot ng mga dumedepensa at gumagamit ng Granville. Hindi daw applied sa lahat ng Bible verse. Bias. Pinakita ko na nga po kanina Hindi kuya. nila masagot yun. Putol-putol. Ako yata yung mahina ang signal. Sabi na po kanina dito, ito po. Ako ang mahina ang signal siguro. Napuputol kayo sa akin. Hindi, si Carl. Si Carl.
Si Carl. I-try mong pag-aralan yan bro, kahit sa ano lang. Kahit sa... Sige, kuya. try mong pag-aralan sa kahit sa Google lang at saka sa Bible Hub. Try mo lang pag-aralan yan. Search mo lang. Madali lang siyang pag-aralan. Okay, sige, Maghanap- kuya. Tapos, isa na lang, kuya. Yung sinasabi din, di ba sa Tito, kasi ginamit mo yung Marcos 8:38. Kasi yung nandun sa Lucas 9:26, kaluwalhatian din naman na kanyang anak. Yung sariling kaluwalhatian din naman ni Kristo yung nagpapakita. Paano ba yun? Contradiction po ba yun sa talata or ano? Parehas lang. Hindi contradiction 'yon. Pakita uli natin bro Ageyo yung yung Biblia sa John 17. John 17 5 kung di ako nagkakamali. John 17:5. 17.5. John 17:5. Yung tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo. Kanino ba 'yun? Wait lang. Ayan. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako. Sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. So yung nasa Lucas, hindi yun contradiction sa Marcos 8:38. Kasi ang kaluwalhatian yon, sabi ng Kristo, sa iyo rin. Sa makatwid, hindi talaga sariling pag-aari ng Kristo lang yun. Kaya mali na tindigan nila sa Tito 2:13 na yung kaluwalhatian ng Diyos doon ay kay Kristo. Kaya si Kristo ang terminong Diyos doon. Ano ba ang payo ng Diyos mismo tungkol sa Kristong nagtuturo ng salita ng Diyos? Commonly na verse na alam ninyo, John 3:16. Ano ba sabi doon? For God so loved the world that He gave His begotten Son. Di ba? Dapat sampalatayanan yung itinuturo ng Kristo sa talatang yon. So sabi ni Kristo, ang kaluwalhatian yon, kaluwalhatian ng Ama yon. Yan ang malinaw na pagtuturo niya. So walang contradiction doon. Ayun. O Sami, nakamute ka, magtanong ka na. O sige, umpisa mo na magtanong habang may sasagot. Andito yung speaker namin. Lahat kami INC maliban kay Carl. Titus 2